Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga Pariseyo, noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga iskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng iskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong ebanghelyo ay hinango kay San Marcos, na kung saan ay tinuturo sa atin, pinapahayag ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Yan ay ang pag-ibig. Unang-una, ang pag-ibig ay regalo ng Diyos sa atin. Bakit tayo niregaluhan? Dahil siya ay pag-ibig. At ang tanging niyang maibibigay at ang talagang gusto niyang maibigay sa atin ay pag-ibig. Sabihin niyo nga po, pag-ibig. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. At ito naman ay pinapaalala muli sa atin na pinakamahalagang utos. Bago pa man ito maging utos, ito po ay regalo sa atin ng Diyos. Kaya nga yung sa atin po, no, titingnan natin yung magiging basihan natin, no, ng katayuan ng isang tao o yung pamantayan po, no? Kasi ang isang iskriba, itinuturing itong scholar. Ibig sabihin, matalino, maalam, at memorize niya marahil lahat ng kautusan. Kasi yung utos o mga kautusan na ibinigay sa Israel noon ay dumami ng dumami ng dumami. Yung parang batas natin ngayon, no? Yung simpleng batas natin na dapat sundin, ngayon, bawat isa, mayroong pang batas, may batas, pero nakakalimutan naman talagang unawain kung ano yung kahulugan. So sa dami ng batas na ito, sabi ng iskriba, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Kasi, no, sabi nga po, 610 o 600 plus na kautusan ang dapat sundin ng mga Hudyo, ng mga Israelita. So, alin doon ang pinakamahalaga? So, suma total ay pag-ibig. Ibigin ng Diyos unang-una sa lahat. Bago ang ibigin ang kapwa, pero bago yung kapwa, ibigin muna ang sarili. Para yung kung paano mong iniibig ang iyong sarili,
gayon mo din iibigin ang iyong kapwa. So kung nagmamahal ka at nagpapahalaga sa sarili, papahalagahan mo din dapat ang iyong kapwa. Kasi ito yung tinatawag na nating golden rule. Gawin mo sa iyong kapwa ang nais nilang gawin mo o gawin nila sa iyo. So, kung gusto mong mahalin ka, mahalin mo sila. Malinaw po ba? Ulitin ko po ulit. No? Medyo kapag pinag-uusapan natin, madali lang sabihin, madali lang unawain, mayroon pa tayong mga definition, no, what is love? Love has no gender, love has no color, love has no sex, love has no kung ano-ano pa. Pero naiintindihan ba talaga natin? Kasi hindi lang ito basta definition. Hindi lang ito basta salita. Ito ay isang pagkilos. Kaya nga to love, ibigin mo. May command, ibigin mo. At yung command ay mayroong kaakibat na regalo. Kaya kung nagmamahal ka, mas magiging kompleto ka. Kung nagmamahal ka, mas mauunawaan mo ang kahulugan ng buhay. Yung mabuhay. Kaya tayo nilikha dahil sa pag-ibig. At iiral tayo kung tayo ay patuloy din na magmamahal. Hindi ko alam po, no, sa panahon natin ngayon kung ano pa ba, naintindihan pa ba natin kapag sinabi natin na magmamahal ako? Kasi bahagi din yan ng desisyon na gagawin mo. Magmamahal ka. Mayroong command, pero magdidesisyon ka, susundin mo ba ang utos na ito? Kasi parang pag love, pang ano lang to, pang sweet-sweetan lang tong love. Pero higit pa doon yung kailangan nating maunawaan tungkol sa kahulugan ng pag-ibig. Kaya kahit anong talino ng isang tao, kahit anong tagumpay ng isang tao, kung hindi niya alam ipakita ang pag-ibig, nawawalang saysay ito. Sa mga kabataan, no? Unawain mabuti ang pag-ibig at nangyayari yan unang-una sa pagsunod sa magulang. At nauunawaan din natin ang pag-ibig sa loob ng pamilya. Kasi kung may pag-ibig, mayroong pagsasakripisyo. Kung mayroong pag-ibig, mayroong handang mag-unawa o magpatawad. Kaya ano man, no, kung sakali na hindi ko alam kung bakit ayaw mo ng paniwalaan ng pag-ibig, hindi ko alam kung ano nangyari, kung anong pinagdaanan mo, kung bakit wala ka ng believe sa pag-ibig, sino man tao ang nakasakit sa iyo dahil nagmahal ka lang naman pero niloko ka o sinaktan ka, kahit ano pa man yan, babalik tayo sa pagsunod natin sa utos ng Diyos na tayo po ay magmahal. Kaya nga, sa bawat pagdalo natin sa misa, laging ipinapaalala at ipinapakita sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ang kailangan lang sa part natin, yung effort natin na ibigin natin ang Diyos. Sa kabila ng hirap na atin pong pinagdaraanan o pagsubok na pinagdaraanan, ibigin pa rin natin ang Diyos. Doon tayo kakapit. Yun ang dapat natin panghawakan. Yun ang dapat natin sandalan. Pag meron tayong pag-ibig sa Diyos, madali na po ang umibig ng ating kapwa. Dahil, no, sabi ko nga, hindi lahat ng nagsasabing mamahalin kita. Ngayon, maraming tao ang magsasabing mamahalin ko kayo, paglilingkuran ko kayo. Pero ang tanong, kaya ba niyang sundin ng Diyos? Kaya ba niyang ibigin ng Diyos? Ayun yung magiging basihan natin. Ang tao bang ating pakikisamahan? Ang tao bang ating pakikitunguhan? May pag-ibig sa Diyos? Muli, kung may pag-ibig sa Diyos yan, makakaasa kang
magmamahal yan ng tunay, magmamahal yan ng tapat. Amen?